Pagdating naman sa kanyang headlight, so high beam, low beam, naka-bulb type yan siya mga idol, no? At kahit nga sa signal lights niya, nandito sa gilid, naka-bulb type din siya. Andito naman tayo ulit sa Honda Kalilangan Bukidnon branch para dito sa Honda Supremo 150 nila. So ngayon 2026 na, so magkakaroon tayo ng update review dito sa TMX 150 nila. So kung naghahanap ko ng TMX 150 mga idol, no, na pampasadang motor, available dito sa Honda Kalilangan Bukidnon. Harap lang sa public market. So tingnan natin kung magkano yung price ng motor na to, yung cash niya, yung down niya. Tapos tingnan na rin natin yung engine specs niya, kung may binago ba dito or may nilagay ba dito na bago si Honda pagdating sa kanyang features. So hindi na tayo mahirapan maghanap ng specs ng motor na to kasi nga andito na nakalagay. So 149cc, naka 4-stroke, naka single overhead cam, naka air cooled, carburetor pa lamang. Pagdating sa pagpoproduce ng power output, meron itong maximum power output na 8.26 kW at 7,500 RPM. At meron itong arangkada na umaabot ng 11.61 Nm at 5,000 RPM. So tank capacity, umaabot ito ng 10.3 liters. At pagdating naman sa kanyang fuel consumption, umaabot ito ng 44.6 km per liter. So ito yung mukha niya. Hindi pa rin nawawala yung pangalan ni Honda na sticker dito sa taas. So, nakakulay white, tapos dito naman is naka-glossy black. So ayan. Glossy dito, pagdating mo sa baba, glossy pa rin. At pagdating naman sa kanyang headlight, so high beam, low beam, naka-bulb type yan siya mga idol, no? At kahit nga sa signal lights niya, nandito sa gilid, naka-bulb type din siya at saka flexible. Tapos pagbaba mo dito sa ilalim, no, meron siyang butas-butas dito. So pagdating naman sa suspension, meron siyang rubber boots. So ayan. Pagbaba mo dito sa ilalim, mag-glossy na to, pababa dito sa ilalim. Itong ano niya, hub niya, naka-glossy na rin siya. So pagdating naman sa kanyang gulong, meron siyang size na 80 by 100 by 18. So pagdating sa tangke niya, ganda siyang gaanong decals dito. So napakalinis ng tingnan. Maliban dito sa pangalan na Honda, na kulay white, tapos meron siyang sticker dito, no, na parang pakpak talaga. Tapos ganito lang siya kasimple, no, mga idol, yung sticker niya dito. Meron siyang gray, tapos meron siyang red dito, parang sapot ng gagambayan, no, nakakulay black tsaka nakakulay red. Pagbaba mo sa ilalim, so ganito yung makina niya, naka-chrome. Tapos dito naman sa ilalim niya banda, naka-glossy black. So ganito yung black ng isang motor, no, matic yan mga idol, na naka-air cooled system siya. Pagdating sa busina niya, andito naka-indicate ng mga idol, no, malit lang siya pero malakas yung tunog nito. Sa gear shifting niya, binubuo ito ng 5-speed manual gearbox. Pagdating naman dito sa apakan ng driver, ayan, oh, makikita mo yan. So natutupi siya, no? Ayan, tupi, tapos babalik din siya ng kusa. So ayan. Kapag nagbanking ka, tapos sumaya dito sa lupa or sa semento, so kusa lang siyang magtutupi. Tapos kapag hindi na siya sumayad, kusa na rin siyang babalik. At pagdating naman sa side stand nito, no, itong pampasadang motor, matic na yan, wala talagang features na safety features mga idol na kill switch. So ganun lang siya. So simple lang siya. At tapos yung gilid niya, ganito siyang nakalagay. So ito lang yung pangalan niya, TMX, nakakulay black, Supremo. Tapos yung ano niya, yung displacement na 150, hindi mo na siya makikita dito sa kanyang body. So wala siyang naka-sticker na 150cc dito na makikita mo talaga. Dito sa side niya, andito yung nakalagay, ayan, apakan ng angkas niya natutupi. Ayan. So at ang goods dito sa apakan ng angkas na mga idol, meron siyang guard dito. So yung guard na to, nagpo-protection sa paa mo para hindi basta-basta papasok yung paa mo dito sa gulong sa likuran. So kapag wala kasi yung guard na to, so yung paa ng angkas mo is kung saan-saan na napupunta, may pupunta dito sa chain, may pupunta dito sa gulong. So ayan, magkukos pa siya ng disgrasya. Kaya nilagyan ito ng harang dito or guard para yung paa mo, meron siyang protection. Sa chain niya, meron din siya guard dito na plastic. So pagdating dito sa suspension niya sa likod, so pwede kang mag-attach dito ng isang suspension, no? So kasi dito, isa lang ang nakalagay. So kung pampasada mo, mag-additional ka na ng isang suspension. So meron na siyang nakaabang dito. So ayan. So abang to, abang din to siya ng mga idol, no, para paglagyan mo ng suspension. Kapag pampasada mo, pang tricycle, pwede ka maglagay dito ng extra na suspension. At pagdating naman pala sa braking system sa harapan ng mga idol, no, hindi natin nabanggit. So ayan, naka-mechanical drum brake siya. So ganun din sa likuran, pagdating sa braking system niya, ganun din naka-mechanical drum brake din siya. Tapos yung gulong sa likod is, I think mas malapad ito, 90 by 90 by 18. So yan. So ito naman yung likurang bahagi niya, meron siyang fender dito na mas mahaba mga idol, no. Ayan, fender niya mahaba, tapos meron siyang reflector dito. So dagdag visibility yan. Kapag nagbiyahe ka sa gabi is madali kang makita. Tapos yung ano niya, yung signal lights niya, ganun din. Kung ano yung forma ng signal lights niya sa harapan, so kung yun, same din dito, tapos naka-valve type siya. Tapos yung ano niya naman, yung tail light niya, ganun din, naka-valve type din siya mga idol. Tapos yung pangalan ni Honda, no, andito lang nakalagay, yan, kulay white na sticker. So pagdating sa grab bar niya, glossy black yan siya mga idol, no. So at saka matibay naman. Lang part mga idol, no, makikita natin dito pala nakalagay yung baterya niya. So ayan, no.
Tapos doon pala sa kabila na nabanggit natin, doon pala yung nakalagay yung air cleaner niya. Doon sa kaliwa, tapos dito sa kanan is nandito yung kanyang baterya na nakalagay. So ito yung sticker niya. So sa side cover niya, ganito lang. So TMX Supremo, kulay black, tsaka nakakulay white yung Supremo niya. Tapos dito naman, parang sapot ng gagamba na gray, tsaka kombinasyon ng kulay red dito. Muffler niya. So galing doon sa exhaust ng kanyang makina hanggang dito sa dulo ng kanyang muffler is naka matte black yan. At ang goods dyan mga idol, no, meron siyang bakal na cover. So protection yan mga idol sa paa natin na hindi basta-bastang mapapaso. So ang kickstart niya mga idol, no, very stylish. So ayan. Yung upuan niya, diretso lang siya. So dito sa driver side at dito naman sa angkas mo. So hindi naman siya dulasin, no, maganda dito, makapal. So hindi ka basta-bastang mangangawit dito during mag long ride ka na. Ito naman sa tangke niya, ganito yung tangke niya. So very stylish din yung tangke niya mga idol, no. Ang ganda, nababagay talaga sa kanyang body. Pag nagbukas ka ng tangke niya, so andito lang yan. Ayan, tulak mo lang yan. So ganyan. So tulak mo lang ganyan. Tapos andyan yung susian niya. Tapos pagkatapos mong pagas, so sara mo lang yun sa mga idol, no. So ito naman yung kanyang meter panel, no. Very friendly ito yung meter panel niya mga idol. Makikita mo talaga. So ayan. So kitang-kita mo kapag umupo ka dito sa motor na to. Andito lahat ng nakalagay na indicator. So ayan yung indicator niya, no. Speedometer indicator 0 to 160. Kung kaya mong sumagad ng 160, sagad mo mga idol, no. Pero hanggang 60 ka lang muna or 80 para mas safe ka sa pagdadrive mo. Meron na rin itong fuel indicator. So ayan, mababasa mo kung wala ka ng gas, meron ka pang gas or full pa yung gasolina mo. Signal lights indicator niya, andito nakalagay, left at saka right. Pagdating naman sa RPM indicator niya, andito naman siya, neutral indicator, high beam, low beam indicator, at dito naman yung gear indicator niya sa gitna ng mga idol. So syempre hindi nawawala yung pangalan ni Honda, tsaka yung sticker niya. So ayan. So yan yung pride of honor ni Honda na sticker mga idol, na. Tapos pagdating naman dito sa ignition key niya, so ito siya. Pwede ka rin mag-lock dito kung gusto mong i-lock para pag iniwan mo sa matataong lugar is safe yung motor mo. So dito naman sa manibela niya, naka-naked, no, ang kanyang pormahan. Tapos meron siyang mga buttons dito na high beam, low beam. Tapos yung turn signals niya, busina. Tapos pagdating dito naman sa choke niya, meron. So ayan naman dito sa bandang kanan niya, meron siyang buttons na electric start labang. So ito siya. So bukod sa electric start, meron siyang kick start na backup. Kung interesado ka dito, no, meron siyang price. Pagdating sa cash niya is 80,800 pesos. Pagdating naman sa down payment niya, 8,900. Pagdating sa 1 year is 7,740. 18 months na 5,670. 24 months na 4,675. At 36 months na 3,670. So kung naghahanap ka ng Honda Supremo 150 mga idol, no, available yan dito sa Honda Kalilangan Bukidnon branch.